So, promise natin sa ating audience na pag-uusapan naman natin yung buhay nyo outside the court. Simulan natin kay Mika. We know outside the court, nagsusulat ka din. Nagsusulat ka din ng sarili mong column. So, For Daily Tribune. Yeah, how is this experience for you? How different is it from your volleyball career? Actually, about volleyball, mostly yung topics ko. And then, anything under the sun naman, kung ano yung nafe-feel ko, kung ano yung nangyari that week, ganyan, kung may kailangan ako, or kung may gusto akong i-point out. Actually, simple lang eh. Ayoko lang din maging, parang, ano ba siya, ayokong political, ayoko ng, very light lang. So, kung ano lang yung pwede kong sabihin na alam kong siguro makakatulong, makaka-motivate, makaka-inspire sa other people. Matagal mo na bang passion ang pagsusulat? Not really. Actually, Paano ka napunta? in-offer lang siya sa akin. So sabi ko, why not? Mag-share lang naman ako ng things about me, things about sa volleyball. And kung may ibang things ako na gustong i-share, ganyan. Ito naman, si Gia, we all know you're a business-minded person and you've been dabbling yourself in various businesses. Have you always been interested in manning or having your own business? Actually, no. Before, I was interested in becoming a doctor. Tapos nawala. Hindi, pero every now and then, iniisip ko siya nung dati. Tapos nagkaroon ako ng lakas ng loob nung si Miguel, yung boyfriend ko, na-push niya ako na mag-franchise kami ng cafe from Thailand through Coach Thai's help. So, nasama na yung business. It's called Cafe Chapayom, pero we're still waiting to open our first branch. It's actually authentic Thai drinks. So Thai milk tea, may nom yan, and all kinds of drinks talaga na we're excited to share here in the Philippines. Ito naman, punta naman tayo si Chang. Naloloka ang buong Pilipinas sa mga vlog-alag ni Chang Abby Maranyo. Talagang matagal mo na bang interest yung pagiging content creator? Hindi. Nagsimula lang yun nung kakagising lang namin ni Eliza sa airport. Na pagkagising na, dapat papunta na kami ng Japan for training. So excited ako makapunta ako ulit ng Japan. Pagkagising ko, gising ako ni Eliza, sabi niya, "Uy, nandito tayo sa Taiwan." Kinonvert ko na lang yung stress ko sa nag-video ako. Dapat pang story lang yon. So video ako ganyan. Chikahan kami ni Eliza. Until sabi ko, sige, mag-compile ako ng parang videos para for memories na rin, ganyan. At least nakikita ng mga tao na outside volleyball, ganito yung personality namin, na masayahin kami at kaya naman magpatawa. Ito naman, punta naman natin. Yes. Ito naman, punta naman natin yung katabi ko dito. Recently, you came home to the UAAP, trying to do commentary, hosting out. And I heard you're gonna have a movie soon. So, kumusta naman ang buhay artista na nga ba ito? Wow, Eliza Valdez? grabe naman yung buhay artista. No, I think sa opportunities na binibigay ng volleyball, it's just so nice na you really learn a lot about yourself. And you try to explore and to widen your horizons kung ano pa yung mga kaya mong gawin. And I'm just really happy that I'm given a lot of opportunities. And it's really a family, and ABS naman talaga. We also own a gym na syempre our goal is to really help other athletes and mga other athletes para we put it sa Bacolod, sa isang province na napakaganda at alam namin. At maraming atletang nangyayari doon. So, we wanted na ma-close natin yung gap ng training here in Manila also in the provinces. So pagdating nila dito sa Manila, they're prepared also para makipagsabayan sa mga talented players na nasa iba-ibang lugar din ng mga Pilipinas. Pero ito, mabilis lang. Any advice para dun sa mga student athletes na sumusubok mag-venture out of their sports? Alam mo, kami po, before, I think we all started from scratch. We don't know anything about volleyball. We really just, siguro meant to be here kasi pinaghirapan, nagtrabaho, nagpawis, umiyak, lahat nangyari na ginawa namin. Nasugatan, lahat. And that's why we're in front of you. So sa lahat po ng mga bata na gustong pumasok sa sport, sana magtiyaga lang kayo. Kasi if you really want it, if you love what you're doing, if you dream kung ano yung mga gusto nyo, and may goal talaga kayo,
hindi kayo maliligaw. I think alam niyo yung path na pupuntahan niyo. I think for student athletes, we were all student athletes once, pero marami kaming ginawa na hindi lang related sa sports. So, yung message ko siguro for yung mga student athletes who want to venture out, you are more than just athletes. May ganong stereotype na pag athlete ka lang eh. Tao rin kami na may ibang talents, na may ibang kayang gawin, at kaya din nating gawin lahat. It's just more than playing sports. So, sa Ate Lai pa lang, ang dami niya nang na-reach, ang dami niyang talents na napakita sa buong mundo, ganun. Pero same din, may writer, merong entrepreneur, merong vlog-alag, may ganun. Pero yun nga, parang spread your wings, parang you can do more than just play. And Mika, why don't you take this chance to invite our kapamilyas to support the volleyball teams of the Philippines? Yes, iniimbitahan po namin kayo na manood at sumuporta po sa Philippine Women's and Men's Volleyball Team. Dito po sa Pilipinas gaganapin ang SEA Games. And Chang, para naman sa lahat ng atleta at sa Team Pilipinas na lalaban ngayong SEA Games. So, sa lahat ng mga atleta katulad namin, hindi po kami tumihinto at nagpapatuloy kaming magpakadalubhasa pa at maging porsigido na ibigay sa inyo ang magandang laro. So, wag po kayong magsasawang suportahan kami dahil kayo isa sa mga nagbibigay sa amin ng motibasyon. So, maraming salamat po sa bansa. At dahil dyan guys, maraming salamat din. Grabe, best interview ever. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito. My name is Sinjan Reyes and this has been The Score.